po sa ating lahat. Ako po pala si Ara, one of the leader po in Yeshua Harvester Church. Kamusta po kayong lahat? I hope po na nasa magandang kalagayan po kayo. And ako po pala ay nabigyan muli ng magandang opportunity to share the Word of God po sa inyo. And I pray po na makatulong ito at maging encouragement po sa ating lahat. Okay, so bago ko po simulan, okay lang po ba na samahan niyo po akong manalangin? Okay, so let's pray. Panginoon, maraming salamat, O God, Lord, sa araw na ito. Salamat, Panginoon, sa opportunity na makarinig ng iyong mensahe. Dalangin ko na patuloy mong buksan ang puso at isipan ng bawat isa nang sa ganun, Lord, maintindihan at maunawaan namin ito ayon sa iyong kalooban. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So, okay lang po ba kung meron po kayong mga Bible dyan sa bahay? Kung meron po kayong Bible sa phone, okay lang po ba na sabayin nyo ako? Nabasahin po natin at magmumula po sa New Testament, Book of John, chapter 10, verse 10. Sabi po dito, "The thief comes only to steal, kill, and destroy, but I have come that they may have life and have it to the full." Okay, sa Tagalog po, sabi dito, hindi po marito ang magnanakaw, kundi upang magnakaw, pumatay at pumuksa. Ako'y naparito upang sila'y magkaroon ng buhay at magkaroon ng kasaganahan nito. So, yun po ang John chapter 10 verse 10 po. So, meron pong dalawang purpose na binanggit dito si Jesus Christ. So, una po yung purpose ng kaaway, kundi yung magnakaw, pumatay at pumuksa. At yung isang purpose naman po ng Lord is magkaroon daw tayo ng buhay at magkaroon ng kasaganahan nito. So, ang una po natin pag-uusapan is yung purpose ng kaaway sa life natin. Totoo po, no, na wala talagang ibang layunin ang kaaway, kundi sirain yung buhay na meron tayo. At ito po yung mga ways niya kung paano niya tayo sirain. Number 1 is to steal. Sabi doon, binanggit niya na steal. Okay? Magnakaw. So, ano ba, Ate Ara, yung ninanakaw ng kaaway? Mostly sa atin, sa life natin. Ang ninanakaw po ng kaaway is yung joy sa buhay natin. Okay? Isa sa mga ayaw ng mga kaaway na nakikita nila sa atin is yung kasiyahan sa life natin. Ayaw na ayaw nila yun. Ayaw nila na nagtatagumpay tayo. Ayaw nila na na-achieve natin yung mga pangarap natin. Ayaw nila nung nakakaranas tayo ng kaginhawaan sa life natin. Kaya ang unang-unang ninanakaw niya is yung joy sa buhay natin. Okay? Siyempre, pag nawala na ng joy sa life natin, di ba, maaapektuhan na tayo yung pang-araw-araw natin. Mawawalan tayo ng gana, diyan pumapasok yung anxiety, diyan pumapasok yung depression, diyan pumapasok yung stress, na pag yan naranasan natin, unti-unti, lungkot yung nararamdaman natin, sama ng loob yung nararamdaman natin, galit yung nararamdaman natin, at yun yung purpose ng kaaway sa life natin. Yung pagnakawan tayo. Yun yung gusto niya makita sa life natin, yung punong-puno tayo ng galit sa buhay natin. And yung pangalawa, since nanakaw niya na yung joy sa life natin, ang pangalawang ginagawa niya is to kill our relationship. To kill. Diba? Pumatay. So, yung pinapatay niya sa atin is yung relasyon na meron tayo sa mga taong nakapaligid sa atin. So, since nanakaw na yung joy sa life natin. Sabi ko nga kanina, isa sa mga apektado is yung nagkakaroon tayo ng anxiety, depression, stress, diba? Siyempre, pag ganyan na yung sitwasyon natin, naapektuhan na rin yung mga tao sa paligid natin. At unti-unti, hindi natin namamalayan na pinapatay na pala ng kaaway yung relasyon na meron tayo sa mga taong nakapaligid sa atin. Na instead, na good relationship yung nabibuild natin. Since nawawala na yung joy, nanakaw na, ang pangalawang ginagawa niya is pinapatay niya na yung relasyon natin sa ibang tao. At hindi lang sa ibang tao. Pangalawang pinapatay niya is yung relasyon na meron tayo kay Lord. Andyan yung time na meron tayong desire sa heart natin na mag-serve sa Lord. Andyan yung desire ng heart natin na magkaroon tayo ng good relationship sa Lord. Pero nang dahil sa ninakaw na ng kaaway, yung joy sa puso natin, at pinatay na ng kaaway, yung relasyon na meron tayo sa mga taong nakapaligid sa atin, syempre, andun na yung factor na magagalit tayo kay Lord, na bakit ganito, bakit ganyan, bakit inalaw mo to sa buhay ko, bakit ganito.
At ang ending is namatay na o pinapatay na unti-unti ng kaaway yung relasyon na meron tayo kay Lord. At yung pangatlo po, na purpose ng kaaway sa atin is to destroy our future. Amen. Sabi doon to destroy, sirain. Ano yung sinisira niya? Is yung future na meron tayo. So since ninakaw na ng kaaway yung joy sa buhay natin, pangalawa, pinatay niya na yung relasyon na meron tayo sa mga taong nakapaligid sa atin at yung relasyon na meron tayo kay Lord. Pangatlong gagawin niya is syempre, sisirain niya na yung buhay natin. At hindi lang yung buhay na meron tayo, kundi yung future, yung kinabukasan na meron tayo at hinanda ng Lord para sa atin. Yun yung purpose ng kaaway sa buhay natin. To kill, to steal, and to destroy our life. Amen. So, yun talaga yung layunin ng kaaway sa atin. Wala siya kailanman nagkaroon o hindi siya magkakaroon ng magandang layunin sa atin, kundi sirain yung buhay natin. To the point na hindi na natin makita na may ikakaganda pa ba yung buhay na meron tayo. Kasi unti-unti pala na naialaw natin ang kaaway na sirain, patayin, at pagnakawan tayo. Pero nakakatuwa, no, na hindi natapos yung word na yun doon. Okay? Kung may purpose ang kaaway, meron din palang purpose ang Lord na dapat natin mas higit na pagfokusan sa oras na ito. Okay? Sabi po dito, I have come that they may have life and have it to the full. So sabi dito sa Tagalog, ako'y naparito upang sila'y magkaroon ng buhay at magkaroon ng kasaganahan nito. Okay? Kung naparito ang kaaway para pagnakawan, patayin, at sirain tayo, naparito naman ang Lord para bigyan naman tayo ng buhay at kasaganahan. Diba? So, nakakatuwa ang Lord dahil hindi nawala yung plan niya sa atin. Hindi nawala yung magandang purpose ng Lord sa atin. Sabi dito, but God give us a life. Ano naman yung purpose ng Lord sa buhay natin? Una, life that full of joy. Sa kabaliktaran, no? Na kung si Satan or yung kaaway is ang purpose niya sa atin is pag nakawan tayo ng joy, si Lord hindi niya yun purpose. Ang purpose niya is punuin tayo ng joy sa heart natin. Punuin tayo ng kasaganahan, alam mo yun, punuin ng peace of mind tayo, alam mo yun, bigyan tayo ng hope sa life. Kasi alam ng Lord na hindi basta-basta yung buhay natin, na hindi madali ang buhay natin. Kaya ang purpose niya sa life natin, na pag kinilala mo siya, na pag tinanggap mo siya as our Lord and personal Savior, makakatanggap ka ng buhay na punong-puno ng kasiyahan sa life. Yung tipong kahit gaano ka gulo yung nasa paligid mo, dahil alam mo na nasa Lord ka, mararamdaman mo yung full of joy sa life mo. And yung pangalawa, yung peace. Yung peace, yung kaginhawaan sa pag-iisip, yung maramdaman mo na kahit gaano na yung kagulo yung sitwasyon mo, may peace of mind ka na hindi, protected ako at guided ako ng Lord. Pangatlo po is yung hope, yung pag-asa. Diba? Kung yung kaaway ang purpose niya, yung masira yung future mo pero si Lord ang purpose niya is yung bigyan ka ng pag-asa sa lahat ng sitwasyon na pinagdadaanan natin lahat. Amen. Life that gives us, alam mo yun, yung freedom from anxiety, freedom from depression, freedom from stress, alam mo yun. Kasi yun talaga yung pwede magpahirap sa atin Pero yun yung gusto na maramdaman ng Lord sa atin. Yung maiparamdam niya na yung buhay na meron ka, pinagbayaran ko yan 2,000 years ago. At kailangan enjoyin mo yan. Dahil ayaw ng Lord na ang kaaway ang mananalo sa buhay natin. Na ang kaaway is walang ibang gagawin sa buhay natin, kundi sirain tayo. Ang gusto ng Lord, bigyan tayo na magandang buhay. Buhay na kasiyasiya sa harapan niya. Yung buhay na masaya. Yung buhay na punong-puno ng pag-asa. Si Lord ang solusyon sa lahat ng sitwasyon na meron tayo ngayon. Amen. Hindi na mahalaga ngayon na ano man yung mga achievements na meron ka sa life mo. Kung gaano man kalaki yung ipon mo sa bangko, kung gaano kalaki yung bahay mo, kung gaano o ilan ang kotse mo, hindi na mahalaga yun sa ngayon. Ang mahalaga ngayon is yung mabuild natin yung relasyon na meron tayo kay Lord.
at matanggap natin siya sa buhay natin as our Lord and personal Savior. Amen po. Si Lord, napakaganda ng purpose niya sa life natin. Napakaganda ng layunin ng Lord sa life natin. At dahil plano ng Lord na mabigyan tayo ng buhay na masagana at kasiyasiya, kailangan natin siyang tanggapin bilang Diyos at tagapagligtas ng ating buhay. So, if you are ready to accept Jesus as your Lord and personal Savior, okay lang po ba? Nasamahan niyo po ako na manalangin. Repeat after me po sa aking prayer. This is prayer of acceptance po, no? Na if you are ready to accept Jesus as your Lord and personal Savior, pwede niyo po akong sabayan na manalangin. Okay? Samahan niyo po ako manalangin. Panginoon, ako po ay umaamin na ako'y nagkasala at hindi nararapat na makasama ka dyan sa kalangitan. Ngunit ako ay nananampalataya na ikaw, Jesus, ang nagbayad ng aking mga kasalanan. Patawarin mo po ako at bigyan mo po ako ng pagkakataong makasama ka dyan sa kalangitan at maisulat ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Tinatanggap po kita bilang aking Diyos at tagapagligtas ng aking buhay. Ito po ang aking samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Okay lang po ba? Naialaw niyo naman po ako na ipanalangin po kayo dahil sa maganda opportunity din po na binigay po sa akin. Okay? Panginoon, maraming salamat, O God, Lord, sa taong to, Panginoon, na nakinig ng iyong word, O God. I pray, Father God, na ikaw po, Panginoon, O God, ang Diyos na kaya magbigay sa kanila ng totoong kasiyahan sa buhay, ng totoong magandang buhay, ng totoong buhay na magbibigay sa kanila ng pag-asa, Panginoon. Lord, maraming salamat, O God, Lord, for allowing us, Panginoon, O God, na makinig at marinig yung magandang plano mo at magandang purpose mo sa buhay namin. Maraming salamat. Continue, Lord, na i-bless mo itong taong to and cover them, O God, with your holy and precious blood. Ikaw na, Lord, ang bahala sa kanya at sa pamilya niya. Maraming salamat po. We love you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen and amen. So, kung na-bless ka sa mensahe na to, okay lang po ba na i-like po natin ang aming page? Pwede niyo po kami i-follow ang Harvester Quezon City. Okay, so, kung na-bless po kayo sa mensahe na to, pwede niyo rin po itong i-share, mag-comment po kayo, and sobrang blessed po kami na makasama po namin kayo sa araw. Maraming salamat po. God bless po.